Okay, mayong gabi istanan. Salamat kayong pagsugod sa ulan ni Anata. Naabot na silang jojo diri. Kay og wa pa kantagan mo tata. Tapaita gini ulan. So, salamatan atay bagong bisita diri. Atay bisita. Igagaw ni Roslyn. Bago na itong kauban ni sa balay. Salamat kayo. So, salamat ang ato mga estudyante naabot ni ato mga estudyante karon o di nato ni mahibalaan di nato mahibalaan ning panahon na mga mahimong nurse, mahimong doktora sa ko'y nahibalaan diri katong dunay na atong kauban diri nga na doktor na but asa na assign ro no kubalo di lang mahibalaan panahon. Ang mahibalaan gyud nato nga ang pastor na tigulang. Ngora gyud. Pait. Pait kaayo. Okay, so nindog ta. Basahon na lang natong naa sa screen John chapter 10, 6 to 10. 6 to 10. Okay, alam mo? Sige, kamay basa na. John chapter 10, verse 6 to 10. Verse 6, ready? Ready, read. Verse 7, go. Verse 8, go. Verse 9, go. Verse 10, go. Amahan naman lang itnon, buhay ng mga Diyos. Salamat kayo sa matag usang nga niya karon amahan. Salamat kay Ginoo nga nagapadayon kami sa pagsimba. Diha kanimo ning mga panahona tungod kay ang among palibot panahon, palibot Lord, dunay mga kaguliyang apan kami amahan nagpadayon mis pagsimba kami kanimo tungod kay nagabarog kami, nagatuo kami nga kining tanan kontrolado nimo amahan. Mahal mo lang itnon, salamat kayo nga ikaw uban sa matag usa gikan sa pag-eskwela, gikan sa biyahe. Salamat kayo nga niya sila uban kalamo nini kahapon namahan. Dios nga langit no among ipangamuyo kanimo kay gahom ang imong pulong kini imong ulipon kay igsusulti tabone kami pililyo nimong dugo abuga ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ o ayaw tugutin Lord nga maisturbo ang among pagsimba kanimo karong kagabi on in Jesus name amen. Okay, mao ni ang gibasa ninyo while ago ingon diri kini nga sambingay gisulti ni Hesus ngadto kanila kanila mga parisyo ni siya apan sila wala nakasabot unsang mga butanga sila nga iyang gisulti ngadto kanila. Verse 7, kunya miingon si Hesus ngadto kanila pag-usab sa pagkatinuod ako mag-ingon nga kaninyo ako mao ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan ug mga tulisan. Apan ang mga karnero wala na minaw kanila. Verse 9, ako mao ang pultahan, pinaagi kanako kung sa bisan kinsa nga tao musulod siya maluwas og musulod og mugawas og makakaplag og masibsib. Ang kawatan wala nag-anhi
apan aron sa pagpangawat ug sa pagpatay ug sa paglaglag ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi ug nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. So padayon ta sa atong pagsimba atong mensahe, part 2 ni siya, Jesus the Good Shepherd. Part 2. Jesus the Good Shepherd. Si Ginoong Hesus ang maayong magbalantay. Wala to mensahe. Part 2 ni siya, ang part 1 niya, mauni atong message atong last Wednesday, ako lang mong i-review. Ang part 1 is, Jesus Christ, He possesses the right credentials. Jesus Christ, nakaangkot siya insakto yun nga credential. Point A, He came properly. He came properly. Si Ginoong Hesus, iyang gigamit ang imaginary sa sheepfold kanang turil, sheepfold to illustrate His message. Sheepfold kanang turil, ang uban ana linear circular, ang uban ana square, ang uban rectangle. It is a walled na siya about 10 feet tall with a single opening that serve as a door. Isa rin portahan na siya. Now, let us notice the proof that He came in the right way. Si Ginoong Hesus, mianhi din sa kalibutan, dili lang ni ni anha lang nakalitan ang tao. First, si Ginoong Hesus, mianhi sa kalibutan, na tao siya sa usa ka virgin. O kaning iyang pagkatao, gi-prophesy ni Isaiah chapter 7 verse 14. At patong gi-estimate ning pag-prophesy niya mga more than 300 years ang prophecy ani dayon mabasa nato ang fulfillment ani sa Mateo chapter 1, 22 to 23. Then, natao siya dito sa Bethlehem. Now, ang iyang pagkatao sa Bethlehem, giprophesy ni Micah chapter 5, verse 2. Then, mabasa na to ang fulfillment ani Matthew 2, 4 to 6. Number 3, He had come in the fullness of time. Ang nabasa itong Galatians chapter 4, verse 4. Then, He had been brought out of Egypt. Prophesied ni by Hosea chapter 11 verse 1. Then he arrived, his arrival had provoked the rage of the enemy. Nag-prophesy ni sa Jeremiah 31:15. So mauna na ang pag-abot niya din He came properly. Number 2, B, He calls properly. He calls properly. So, there may be several flocks sharing the same sheepfold. Kanang sheepfold, pwede diha mabutang ng karnero, pwede diha mabutang ng kanding, pwede diha mabutang ng baka, pwede diha. So, when the shepherd of the sheep walks up to the door and call his sheep, kanang mga sheep, they instantly recognize his voice and respond to him. Mauna ang kabuutan aning mga karnero. Muna nga gituhuan bitaw nga katong giilis ni sa Ginoo nga panit sa animal nilang adan og iba. Ang gibutang niya nga gituuhan nga kadto karnero to, panit sa karnero. Pero wa man gud gibutang sa Bible. So, nahibalo ni kaning mga karnero, mahibalo sila og tawagon sila. Muna ang nature ani ni ang mga karnero. Doon na may karnero dire sa unag, hatagan may karnero niya. Kanang mag-istorya bitaw ta nga aros amni nato ni haon. Wala siya.
Basta lang tulo ang luha. Murag maghilak ba? Luuyap. Ang luoy gid anak kayo kana bitaw kanang bagong naanak then imong gipakaon then gipatlambok kayo then dayon pinangga na kay nimo nga karnero. Dayon ingon ang Ginoo mao na ihawa ihalad nako. Para ingon ana lang mga katong gihimo nila sa Egypt. So verse C, point C, he commands properly. When the shepherd calls forth his sheep, he goes before them and they instinctively follow him. Sunod lang na sila. So, dili na sila i-drive ito, abugon. Kay kanang abugon, katulang mga kanding. Itong mga kanding, abugon to. So, kanini ang kanino, maguna siya, musulod yung karnero niya, dayon, mauna, dalon niya atong pakananan. Tayo daghang sagbot. Mauna ang atong point 1. He possesses the right credentials. So, ang mensahe karon na to is, he possesses the right character. He possesses the right character. Now, point A, his personality. His personality. In these verses, Jesus reveals his identity as the door. As the door. If you will remember, there was only one opening going into or out of the sheepfold. It was in this opening that the shepherd lay. Na diha ang shepherd sa opening, diha maghigda ang shepherd. So, therefore, the shepherd himself became the door of the sheep. So, nothing could enter the fold, nothing could exit the fold without going through the shepherd himself. Now, if anyone desires entrance into the fold of God, there is only one door. Palikon ako. If anyone desires entrance into the fold of God, there is only one door. The door is Jesus himself. So, he is the only way to God. Siya lang ang bugtong dalan paingon sa Dios. Kung na mabasa na to, Ephesians chapter 2 to 18. Kami basa alang Ephesians chapter 2 verse 18. Ready, read. Yung kay pinagi kaniya, Jesus Christ, kita adunay kagawasan sa pagduol pinaagi sa usa ka espiritu ngadto sa Amahan. Mabasa po nato ng He is the only way to God. Mabasa nato in John 14:6, Acts 4:12, o kaninga kamatuoran abundantly very clear from 1 John 5:12. Ato ni basahon ni Asya kay wala nang gibutang diri. Okay, John chapter 14 verse 6. Ready, read. Acts chapter 4 verse 12. Go. 1 John. Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, ako mao ang dalan o ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay tao nga makaadto sa Amahan apan pinaagi kanako. So, ang ato salvation naara niya pinaagi ni Jesus Christ. Ang ato salvation dili pinaagi sa religion. Ato salvation dili pinaagi sa baptism. Atong religion dili pinaagi sa mga maayong buhat
maluwas pinagi ni ana. So, then, ingon, in the book of Luke, ingon dito, walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain, kay wala lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tao, diin pinaagi niini kita kinahanglan nga maluwas. So, walay lain. John 5:12, ingon dito, ingon diri, siya nga nakabaton sa anak may kinabuhi. So, siya nga nakabaton sa anak Jesus Christ may kinabuhi, ug siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Wala na kaklaro ang pulong sa Dios, gisulti din nga ang atong salvation pinaagi lang ni Jesus Christ. So Jesus is the only way to the Father, and any other way leads to death and damnation. Mabasa nato niya Matthew 7:13-14. So makaingon ta nga this may seem narrow-minded and out of step with our modern way of thinking. However, it is perfectly in line with what God has said in His Word. Basa na to na 1 Timothy 2:15. At basahon lang ni Daan. Kami basa na Matthew 7:13 and 14. Verse 13, ready read. Verse 14, go. Okay, 1 Timothy 2:5, read. So, klaro kay niya siya, yun dire. Kay adunay usa ka Dios ug usa ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao. Ang tao nga si Kristo Jesus. So, wala na lain. Kaya ang uban na amay lain god. Ilahan lang gi-propagate. Pero abi nimo gi-abolish naman na sa bagong head sa Catholicism. So mao na yung gingon sa Mateo. Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang ganghaan ug luag ang dalan nga nagapadulong ngadto sa pagkalaglag ug daghan ang didto nagasulod. Agi niini. Tungod kay sigpit ang ganghaan ug piot ang dalan nga nagapadulong ngadto sa kinabuhi ug jutay ang didto nga nakakaplag niini. So, bisan maobserbahan man nato sa atong palibot. Tingala siguro kanang atong tao sa atong palibot. Nagtuo sila nga save sila. Then, kita, kaingon ta nga, magduda ta, save ba sila tinood? Dili ba? Point B. His performance. His performance. Jesus plainly tells his listeners that he alone is the door into God's eternal salvation. His promise to those who enter is that they will be saved. That is why they will be rescued from the wrath. That is, ang bot pasabot ani nga, his promise to those who enter is that they will be saved. Ang bot pasabot ani that is, they will be rescued from the wrath of God and will experience the fullness of God's perfect salvation. Saved equals to be rescued from all harm and danger. When a sinner comes to Jesus and is born again, they will forever delivered. They are forever delivered from the awesome wrath of the Almighty God. Muna mabasa na to sa John 5:24 and Romans 5:9. Kamoy basa ng John 5:24. Ready read.
Romans 5:9, read. So mao na giingon ni John, ingon siya sa pagkatinuod, ako mag-ingon nga na kaninyo, siya nga nagapaminaw sa akong pulong o nagatuo kaniya nga may palala kanako, adunay kinabuhing walay katapusan ug dili moadto sa pagkahinukman sa silot, apan miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sa Romans 5:9 ingon diri, nan mas labaw pa ingon nga karon gipakamatarong na pinaagi sa iyang dugo, kita maluwas gikan sa kapungot pinaagi kaniya. So it is wonderful to be eternally saved. Dako kayo nato ng pasalamat mula nga kita kana mag-ampo ta. Moingon kita nga ang gasas kaluwasan Ginoo o kasiguruhan sa among kaluwasan dili gyud mo undang pagpasalamat kanimo. So it is wonderful to be eternally saved and free from the fear of dying lost, ending up in hell. So ako magpasalamat yung ko sa salvation nga gihatag ni Jesus Christ karon. Ikaw po siguro magpasalamat po ka nga dining panahon na nahibalutan nga luwas ta. Kay kani bitang unsa man goy buot pasabot gud ana mga linog. Nahibalo man ta nga ang gipasabot ana ang mga linog hapit na mo balik ang Ginoo. Mao na ang buot pasabot ana na siya. So maluoy ta sa mga na affected pero kita nahibalo ta nga mao na ti mailhan sa pagbalik sa Ginoo. Point C, His promise. His promise. The thief, katong kawatan, is a threat to the sheep. When a thief enters the fold, his primary purpose is to use the sheep for his own personal gain. He does not care about their welfare. The good shepherd, on the other hand, comes so that the sheep might experience a life that is immeasurably better. He cares about the sheep and he promises them a new and better life in himself. So, everything changes when a person meets Jesus Christ. When he enters into a life, it cannot remain the same. He gives us the ability to live better, to love better, and to do something with our lives that will glorify God. Jesus makes the difference between a life that is lived for the devil and one that is lived for the Lord. Basa na to na Ephesians chapter 2, 1 to 4 man siguro, no? Kamay basa na Ephesians chapter 2, 1. Really read. Verse 2 go. Verse 3 go. Verse 4 go. Maunay pulong duha ka pulong pero powerful lang kanang una but God. So atong sahon na ingon diri sa verse 1. O kamo iyang gibuhi kinsa kaniadto mga patay diha sa mga kalapasan o mga sala. Diini sa miagi nga panahon kamo naglakaw sumala sa paagi sa pagkinabuhi niini nga kalibutan. Sumala sa prinsipe sa gahom sa kahanginan, ang espiritu nga karon nagabuhat diha sa mga anak sa pagkamasinupakon. Verse 3, diha sa kang kinsa usab
kita nga tanan nagbaton sa atong pagkinabuhi sa miagi nga mga panahon diha sa mga pangibog sa atong unod nga nagatuman sa mga tinguha sa unod ug sa hunahuna ug sa kinaayahan mga anak sa kapungot bisan sama sa uban. Therefore, ang verse 4 mo nindot kay apan ang Dios kinsa adunahan sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga pinaagi niini siya nahigugma kanato. So mao ang conclusion sa itong mensahe. There is no question that Jesus is the Good Shepherd. The only question that remains at this point in the service is this: do you know the shepherd? So kamo right to bagana. How you answer that question determines where you can expect to spend eternity. Maninog ta mga apota, amahan na mo langit nun, buhay na mo ka Diyos. Salamat sa imong pulong. Salamat Ginoong ikaw nagahatag na mo na nga pulong amahan. Salamat usab nga naundag ang ulan. Among ipangamoyo kanimo nining kagabhion Lord nga ikiling imong igdulungog Lord alang sa tinguha sa kasing-kasing sa matag usa ug madungog nimo ug mahatag og matagaan nimo og fulfillment Ginoo ang mga tinguha sa matag usa, ang mga prayer request sa matag usa. Mahal mo langit nun, kaya mo ang pag-ampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, ang mabugtong personal nga manluluwas. Amen. Okay, nikuta.